Isa ka ba sa mga tao na palaging nakakaaway yung partner mo? O nagkakaroon kayo palagi ng misunderstanding? If yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa inyo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay yung mga ways para maiwasan yung laging pag-aaway sa relasyon. Kung babae ka, pwede mo siyang share sa partner mo para alam niya at aware siya kung ano yung dapat niyang gawin. At kung ikaw mismo, nagagawa mo to, iwasan mo na para hindi na magdulot yan ng hidwaan sa relasyon niya. Kung interesado ka malaman kung ano itong mga ito, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So wala nang paligoy-ligoy pa, ang unang bagay kapatid na pwede mong magawa para maiwasan yung pag-aaway sa relasyon nyo ay yung huwag yung pag-usapan yung hiwalayan. Diba kasi minsan kasi ito yung nagiging trigger kung bakit magkakaroon ng misunderstanding sa relasyon, kung bakit umiinit yung ulo ni misis, kung bakit umiinit yung ulo ni girlfriend, diba? O kung boyfriend ka, kung bakit bigla na lang nananahimik yung boyfriend, diba? Kasi pinag-uusapan nyo mga bagay na alam nyo sa sarili nyo na ayaw nyo mangyari sa inyo, diba? Siyempre ayaw din ng partner mo na mangyari yan sa relasyon. Kaya hindi nyo na dapat yung pinag-uusapan kasi minamanifest yan pag pinag-uusapan nyo palagi. Kaya para hindi magkaroon ng misunderstanding sa relasyon, huwag nyo na lang banggitin, huwag nyo na lang itanong, huwag nyo na lang pag-usapan, okay? Kasi malayo naman na mangyayari sa inyo yan kung hindi nyo iisipin dahil hindi yan mangyayari kasi hindi yan manifest into reality. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is huwag mong sabihin okay ka palagi. Tama po yung narinig mo. Huwag mong palaging sabihin okay ka, lalo na kung nararamdaman mo na hindi naman talaga. Ito kasi yung common problem natin mga Pinoy, diba? Especially kahit mga lalaki, diba? Na nasabihin niya okay siya pero hindi siya okay, diba? Halimbawa, papayagan mo siya na uminom kasama ng mga ma-influensya niya na tropa. Hindi naman okay sa iyo yun, pero papayagan mo siya para hindi kayo mag-away. Akala mo nagiging okay yung relasyon niyo? Hindi kapatid, unti-unti nang sinisira yung sarili mo at unti-unti ang nagiging dahilan para magtanim ka ng galit sa puso mo at maging rason para mas lumala yung misunderstanding nyo sa hinaharap. Kaya naman, kung hindi okay sa'yo, pangilin mo, sabihin mo, pag-usapan nyo. Diba? Para kahit siya, mag-open siya sa'yo kung ano yung mga bagay na hindi rin okay sa kanya, mabubukang bibig niya rin sa'yo. Masasabi rin niya sa'yo ng direkta kasi ganun ka sa kanya. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. Which is, kapag nag-sorry ka, patunayan mo totoo yung sinasabi mo. Kadalasan, yung pagsusorry natin lumalabas na lang sa bibig natin kahit hindi talaga tayo feeling sorry, di ba? Pero dahil ayaw natin na magkaroon ng misunderstanding pa o lumala pa yung sitwasyon, magsusorry ka na lang kahit hindi okay sa'yo. Kaya nga sabi ko kanina na kapag kahit hindi ka talaga okay, huwag mo sabihin, di ba? Isa na yung pagsusorry. Kung labag sa puso mo na mag-sorry, ba't ka magsusorry, di ba? Especially kung wala ka namang kasalanan, di ba? At kapag magsusorry ka naman at alam mo na may kasalanan ka, patunayan mo na sincere ka sa pag-apologize mo, di ba? Para naman maging swabe at smooth yung relasyon mo. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is, hayaan mo siyang magkaroon ng time para sa sarili niya. Bigyan mo siya ng time. We all need time for ourselves, di ba? Kailangan ng partner mo ng time para sa sarili niya para maayos niya kung ano yung mga gumugulo sa isipan niya na pwede maka-apekto sa relasyon mo. At ikaw din, alam mo sa sarili mo na may mga oras na kailangan mo na mapag-isa, di ba? Kung gusto mong ibigay sa'yo ng partner mo, matutunan mong ibigay yan din sa kanya para hindi kayo magkaroon ng conflict sa relasyon. At napakahalaga rin naman yan para sa growth natin bilang individual. Okay? Proceed tayo sa ika-5, which is i-priority mo siya. Tama yung narinig mo. I-priority mo siya kapatid. Napaka-importante nito. Dahil kahit sino gusto yung maramdaman na may tao sa tabi niya na handang sumuporta, handang tumulong at handang pumunta sa tabi niya if ever na needed niya, di ba? Na kung hindi siya yung priority mo, tingin mo, magiging okay yung pagsasama niyo? Hindi ka ba niya hahanapin? Hindi ba yan magiging rason ng pag-aaway niyo kapag hindi ka pumunta sa tabi niya, kapag kailangan ka niya? Siyempre, baka posibleng sabihin lang niya na okay lang siya, pero in reality, hindi talaga. Which is magiging conflict sa hinaharap, di ba? Kaya naman, yung kinakailangan, unahin mo yung partner mo. Kasi kayo yung magkasangga hanggang dulo. Okay? Proceed tayo sa ika-6, which is, huwag mong taasan yung pride mo. Yes, isa sa mga reason kung bakit madalas yung pag-aaway o mas lumalala yung mga misunderstanding sa isang relasyon ay dahil nagpapataasan ng ego, nagpapataasan ng pride, di ba? Imbis na
magpakumbaba at humingi ng tawag yung isa, alam naman nang siya yung may kasalanan, hindi niya gagawin kasi nga yung pride niya umaabot hanggang langit, di ba? Rason para lalong lumala yung sitwasyon. Imbis na hindi lang kayo mag-uusap ng ilang oras, 10 araw na kayo hindi nag-uusap. Hindi lang kayo mag-uusap ng 1 araw, 2 linggo na kayo hindi nag-uusap, di ba? Kaya napaka-importante na hanggat maaari, kung alam mo na ikaw yung may kasalanan at kailangan mong i-adjust yung sarili mo, baan mo yung pride mo? Yan ay kung gusto mong maiwasan yung hiwalayan at syempre, maiwasan din yung mas malalang misunderstanding sa relasyon niya. Okay? Proceed tayo sa ikapito, which is, huwag kang nega palagi. Sa mundo natin ngayon na puro negative na lang halos yung nakikita natin na adapt na natin sa sarili natin yung mga negative vibes ng mundo, diba? To the point na pati tayo, nai-enact na rin natin sa iba yung negatibong na-adapt natin, diba? Nakukuha natin sa napapanood natin, nakikita natin, diba? Na minsan, ito yung cause ng hiwalayan sa relasyon. Parang yung mga artist na naghihiwalay at ang dahilan ay hiwalayan dahil third party. Diba? Naapektuhan yung ibang mga magpa-partner dahil nadadamay sila sa sitwasyon, nadadamay sila sa negatibong pananaw ng buong mundo. Diba? Kaya minsan nagiging kosto ng misunderstanding talaga at away sa relasyon. Kaya nakakasanayan na maging nega, iwasan mo na. Kung ayaw mong mapadalas yung away sa relasyon mo. Okay? Proceed tayo sa ikawalo. Last but not least, kapatid, ikawalong bagay na pwede mong gawin at kayang-kaya mong gawin para maiwasan yung away sa isang relasyon o sa relasyon yung dalawa ay yung nag-set kayo ng goals yung dalawa. Yes, tamay narinig nyo. Set kayo ng goals nyo para sa sarili nyo na gusto mong ma-achieve sa ganitong panahon at mag-set kayo ng goals para sa relasyon nyo na gusto nyo ma-achieve ng magkasama sa ganitong panahon. Diba? Kasi once na ginawa niyo yun, kapatid, may direksyon yung relasyon mo. May magiging guide at magiging pathway yung pagsasama mo na hindi lang kayo nagsasama para sa ganitong sitwasyon, kundi para sa sinet nyo na goal para sa sarili nyo dalawa. That way, magkakaroon pa kayo ng another reason para kumapit sa isa't isa, maniwala sa isa't isa, pagkatiwalaan yung isa't isa at mas maging matatag para sa isa't isa. At dalawa na agad yung na-resolve mong problema. Diba? Una, yung maiwasan nyo mag-away ng madalas. Ang ikalawa, maiwasan nyo na magkaroon kayo ng reason para maghiwalay. Kasi may parehas kayong goal na sineset para sa isa't isa at goal na sineset para sa inyong relasyon. And I hope na enlighten yung isipan nyo dito sa mga tips na binigay ko. And if nakatulong nga naman sa inyo, posible rin makatulong sa ibang tao, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ang video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat, syempre, ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa kalagian yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito kaya upload pa natin sa inahanap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.